Welcome po sa YouTube channel ko. Ako po ay si Manga Reviewer. Ang tatalakayin ko po ngayon ay Vinland Saga Chapter 102. Sa unang panel nga meron nga tumatago sa bangka at nakita nila ito at hinabol nila at sabi ng isa, ikaw na naman bata. Sabi ng isang crew ay, wag ka nang tumakbo, wala ka nang matatakbuhan. Ayos na, huli ko na siya. Nakatakas siya. Umaakyat siya sa lupid. Tama na, delikado yan. At sabi nga ng bata ay, Leaf, sinungaling ka. Nangako ka na dadalhin mo ako sa ibang bansa. Sabi nga ng isang lalaki, pinanggako mo ba yun, Leaf, sa kanya? At sabi ni Leaf naman ay hindi. Hindi ko sinabi yon, hindi niya naintindihan. At si Gudrid pala yung bata, sabi ni Leaf ay, sabi ko sa'yo na kapag lumaki ka lang kahit saan gusto mo dadalhin kita. Tumigil ka na sa pagsisinungaling mo, walang kwenta kung hindi ngayon. Leaf, san kasalanan mo rin naman. Sa mga nayon, usapan ninyo ang mga nangyayari sa ibang bansa. Huwag mo nang palakasin ang kanilang pagiging mapang-arap. Ano, parang kasalanan ko pa? Alam ko na kapag ang babae lumaki, nilalan silang magpakasal at magkaroon ng tahimik na buhay. Yan ang sinabi ng nanay ko. Ang paglalayag ng bangka ay trabaho ng mga lalaki. Ang tungkulin naman ng mga babae ay magprotekte ng tahanan, sabi ng aking ina. Sabi naman ni Leaf ay pagprotekte ng tahanan ay maganda din naman na trabaho, ano ang mali rito? Hindi ko naman sinabi na may mali. Ang hindi ko lang matanggap ay ang mga lalaki makakapaglayag ng bangka at ang mga babae naman ay nasa tahanan lang. Sino ang nagdesisyon yan? Bakit kami hindi makakapaglayag? Gusto kong makapaglayag din sa bangka. Pakiramdam ko pasensya na sa kanya. Pero wag kang makikinig sa kanya, ama. Ang ganyang bata hindi yan tatanggapin kahit anong sabihin mo. Kapag lumaki na yan, sigurado ako ay iba din pakiramdam niyan. Ayos lahat, pasensya na sa problema, pero babalik tayo sa Greenland. Kailangan natin bumalik at ibalik si Gudrid sa kanyang mga magulang. Sabi naman ni Gudrid ay, kapag gagawin nyo yan, kakagatin ko yung tali hanggang maging kalahati na lang. Ikaw, sige, subukan mo ang. Ang target ko ay ang pantalan. Sampin yan ang layo, Peren. Dapat ba kong maghintay na dumilim? Hindi na, okay lang. Huminahon ka lang, Gudrid. Aalas ako kapag ang lalaki nasa kaliwa, lumiko na. Ngayon na, at parang may napansin nga yung isang lalaki. Sabi niya, wala bang luma na bar isles dyan kanina? Oo nga. Lumipat nga yung eksena sa Iceland Desyembre ng 1018. At nagsisiliti nga si Sigurd, sabi nga niya si Gudrid na wala. Ano pa ang hinihintay nyo? Hanapin nyo ng mga Angast. Hanapin nyo siya bago dumilim. Lumipat nga yung eksena sa sakahan ng pantalan kila Halfdan. Mag-ingat ka sa mga bahagi ng pantalan dahil ito ay nagyelo na. Sabi naman ng isa ay, dami naman ng bangka. Nag-iisip ako kung lahat ba ng bangka ay pag-aari ni Halfdan. Kung kanya lahat, edi napakayaman niya. Meron tayo mataas na inaasahan sa kanya. Sa kasalukuyan hindi pala ganon. Sinabihan ako na ang anak ni Halfdan ikakasal na daw. Tanong ko lang, sabi ni Leaf sa kanyang isipan, mga bangka kaya yon ng mga bisita. Sabi nga ng ating bida ay, ano, maligayang okasyon. Sabi nga ni Einar, ikakasal. At sa tamang oras pa ng paghiram natin ng pera. Oo, nakita ko, punto mo. Pero ang lakagayan natin hindi din masama. Kailangan natin maghanda ng regalo. Narinig ko na si Halfdan daw nakakatakot, pero yung kapaligiran naman ng nayon hindi na masama. Oo, ito ay karaniwan lamang. Oo, mayroong mga chismis na magaganda at mas asama tungkol sa taong iyon. Mas asama tungkol sa kanya. Binibili niya ang mga bukid sa paligid na nahihirapan sa murang halaga. Hindi niya kinukuha ng puwersa, bagkus. Ano naman ang mamagandang balita tungkol sa kanya? Pinapangalagaan niya ang kabuhayan ng mga magsasaka sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Mayroon pang nagsasabi na mas madali ang buhay bilang alipin ni Halfdan. May problema ba, Thorfinn? Ang Beryllus na yan naglalakad na ng ilang minuto. Nakahuli ito ng aking pansin. At nagsalita nga itong nasa loob ng Beryllus, sabi niya ay, nagkamali ako. Nakatutok talaga siya sa akin. Nakakalakad-lakad pa ako ng maayos hanggang sa nagkamali ako. Huwag mo ko pansinin, binata, nagkakamali ka lang talaga. At nang nakita niya nga si Leaf, agad itong tumayo. Anong ginagawa mo dito, Gudrid, sa gantong lugar? Yan din gustong kong malaman. Pero hinahabol ako ngayon ng masasamang tao. Itago mo ako sa iyong bangka. Anong klaseng masasamang tao? Sabihin mo sa akin bakit kanila hinahabol. Basta pataguin mo ako sa bangka muna. Oo, nasasabihin ko na lang sa bangka. Hindi maaari kong pasasakin kita ngayon, sobrang hirap na kitang ay alis mamaya. Papaano ka naman nakakapagsalita ng ganyan sa maliit mo na kapatid? Ha? Maliit na kapatid. Oo, siya ang asawa ng binata kong kapatid. Ano, sobrang bata niya pa, hindi ba siya kabataan pa lamang? Kasalanan mo, Tulifsan, kasi hindi mo man lang ako pasakin sa bangka.
Sinasabi ko na nga na magpaliwanag ka muna ng maayos. Sinabihan mo ako na isasama mo ako sa sunod mong paglalayag. Yan kasi matigas ang ulo mo. Kung hindi ko naman sinabi sa'yo susubukan mo na naman magpalusot sa bangka ulit. At patuloy nga sila nag-away sabi nga ni Goodread hindi mo man lang tinutupad ang pangako mo kapag lumaki na ako naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang sakit na dulot ng ganitong pangako na hindi tinupad ng isang matanda sa puso ng isang inosenteng bata. Parang ikaw ay bata pa rin. Matanda ka na, huminahon ka muna ayusin mo muna kilos tulad ng babae. At sabi na ni Ina ay malapit talaga sila sa isa't isa sabi naman ni Thorfinn ay oo nga. Sabi naman ni Full Eyes bulag ba kayong dalawa? Ano man ang mangyari palaging yan ang sagot mo, alam mo naman na hindi ako naniniwala dyan. Sabi ni Leaf ay hindi mahalaga kung naniniwala ka o hindi katwiran at tradisyon ito. Mga babae ay hindi pwedeng maging marinero. Mga lalaki makakalayag at mga babae naman pro-protektahan ang tahanan. Isang tradisyong sinusunod sa mahabag panahon. At ikaw Goodread isa kang babae. At mukhang galit na nga si Goodread. Sabi nga ng bida natin dapat nating kaayusin. Sabi naman ni Iner hindi natin alam kung ano ang nangyayari. At naglabas nga si Goodread ng patalim. At nagulat nga ang mga bida natin. Sabi nga ni Leaf ay Goodread huminahon ka ang patalim ay masama ipasa mo sa akin dito. At pinutol na niya nga yung buhok niya. At nagulat nga ito yung mga bida natin. Sabi ni Goodread yan wala ng problema sigurado ako walang babae ganto kaliit na buhok tulad sa akin. Ngayon pasakin muna ako sa bangka. Hindi pwede paliwanag mo muna sarili mo. Leaf basahin mo ang sitwasyon, paano ka hindi makapapayag na sumakay ako sa barko matapos sa ginawa ko. At meron nga nagsisilite sa malayo at napansin naman ito ni Goodread. Kaya agad siya tumakbo sabay sabi kay Leaf tago muna ako sa bangka. Sabi ni Leaf sandali, tumigil ka Goodread. Itong pantalan ay mad ulosh. At si Goodread nga nadulas at nontog ang ulo nito. Sabi nga ng ating mga bida okay ka lang ba? Nontog ang kanyang ulo sa likod. Leafsan wala na siyang malay. Kaya sinabihan ko nga siya na wag siyang tumakbo. At nakita nga ng isang kaibigan ni Sigurd si Goodread at sabi niya kay Sigurd tumingin ka doon. At sabi nga ni Sigurd ano ang ginagawa nyo? Ano ang ginagawa nyo kay Goodread? At yun nga yung last panel at mukhang mapapalaban nga dito si Thorfinn dahil sa maling akala ni Sigurd. At yun nga review ko sa chapter 102 abangan nyo ang next video ko ang chapter 103 at wag nyo pala kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ko at pa-share na din thank you.